Part 78, Gretchen. Pakiramdam ni Anthony sa sabog ang ugat niya sa ulo dahil kay Bianca. Ikaw ang inaalala ko, Bianca. Kapag may ginawa kang di maganda kay Gretchen, sa tingin mo ba, papatawarin ka ni Colin? Hindi. At ayokong bisitahin ka sa kulungan kapag nagkataon. Huminga na malalim si Bianca bago umaling. Don't worry about me. Alam ko kung anong ginagawa ko at saka kapatid mo ko, kaya dapat mo kong suportahan. I will do my best, kuya. Pakiramdam ko kapag hindi ko to ginawa, pagsisisihan ko to habang buhay. Napailing na lang si Anthony. Bianca is hard-headed as heck. Hindi tong klase ng tao na nakikinig sa mga payo because if she's the type of a person who listens, hindi sana nito gagawin ang ginawa nito 3 taon ang nakakaraan. You take care of yourself then? Pagsuko ni Anthony. Napangiti naman si Bianca. I will, brother. By the way, kung interesado ka kay Gretchen, pwede kang tumulong sa akin o sa kanya. Nang sa ganon, I can have Colin for myself. What do you think? Sa sinabi niya, pinukol siya ni Anthony na isang nakamamatay na tingin. Do not include me in your petty plans, Bianca. Kapag nabanggit mo pa ang bagay niyan sa susunod, I won't talk to you again. Wala nang nagawa pa si Bianca, kundi palampasin ang ideyang pumasok sa isipan niya. But it doesn't mean that she's giving up on that one. Who knows? Baka ang kapatid pa niya magiging daan para tuluyan ng maghiwalay sina Colin at Gretchen. Napangiti siya at muli nang bumalik sa loob kung saan naabutan niya si Gretchen na inaalalayan ni Colin papunta sa banyo. Agad siyang lumapit sa mga to para paghiwalayan ng dalawa. Ako na ang tutulong kay Gretchen, Demetrio, suhestyon niya. Kinunutan naman siya ng noo ni Colin. Hindi ba't nandito ka para magpagaling? Why don't you lie in bed para magpahinga? Napatikim siya kasabay ng pagsulyap niya sa kanyang kapatid na nagpipigil ng tawa. The bastard seemed to be enjoying her misery. I just want to help Gretchen. Magkaibigan naman kami at parehas kaming babae, pagdadahilan pa niya. Lihim namang napatitig si Gretchen kay Bianca. Mukhang naghahanap talaga ang babae ng paraan para hindi sila maglapit ni Demetrio. Lihim siyang napaismid. Trip niyang makipaglaro sa dalawa kaya naman nilingon niyang magaling niyang asawa. Medyo masakit ang paa ko, Demetrio. Parang di ko yata kayang maglakad. Pag-iinarte niya kahit na kaya naman niyang humakbang kahit nga walang tumulong sa kanya. This is so not her. Ni hindi niya inaasahan na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. Pero naiinis talaga siya kay Bianca at Demetrio, lalo na kapag naiisip niyang pinagkaisahan siya ng mga tao na nasa loob ng silid niya. Demetrio, Bianca, Anthony, at pati na si Katsuke. Kita niyang bahagyang nagulat si Demetrio sa sinabi niya pero walang reklamo siya nitong kinarga at dinala sa loob ng banyo. Pagdating nila sa loob, maingat siyang binaba ng lalaki. Do you want me to help you out? Nanlaki ang kanyang mga mata na napalingon sa lalaki. Help her out? Anong itutulong nito sa kanya? Ang magubad ng panty niya? Bastos! Di niya napigilang sambit at sinamaan ang tingin ng lalaki. Agad naman itong tinaas ang 2 palad sa ere bilang tanda ng pagsuko. Wala akong ibig sabihin. Gusto lang kitang tulungan. Kaswan itong sabi pero di naman maitatago ang munting ngiti sa labi nito na pilit itong pinipigilan. Lumabas ka na nga lang muna, pagtataboy niya sa lalaki. Sigurado ka ba? Di na siya nagsalita pa at tiningnan lang to ng masama. Tumango naman si Demetrio at umatras na. Okay, aalis na ako. Tawagan mo na lang ako kapag tapos ka na. Tumango siya at tinintay na umalis si Demetrio sa loob ng banyo. Nang mawala ang lalaki, huminga siya ng malalim. Nagsisimula pa nga lang sila pero pakiramdam niya nakakapagod na makipaglaro sa mga ito. Kung pwede lang sana niyang layasan agad si Demetrio, gagawin na niya. Pero di naman siya pwedeng magpadalos-dalos sa desisyon niya. Naalala niyang sa sariling kumpanya pala siya ni Demetrio nagtatrabaho. Kung aalis siya sa buhay nito at mananatili pa rin sa kumpanya nito, parang hindi na yata yun maganda. Kailangan makahanap muna siya ng ibang trabaho bago niya iwan ang lalaki. Pasensyahan na lang. She just wants the baby but not the daddy. Nang lumabas siya ng banyo, naroon sa Demetrio sa may pintuan. Muli siya nitong kinarga pabalik sa higaan at maingat na inilapag. Alam mo, Gretchen, napaka-caring talaga niyang si Demetrio. Naalala ko pa nga, nung nagkasakit ako, inaalagaan niya ako. Tinutugtugan pa niya ako ng violin para kumalma ako. Tapos binabasahan niya ako ng stories para makatulog ako sa gabi. 'Di ba? Ang sweet? Biglang ani Bianca.
Isang malamig na titig ang ipinukol ni Colin kay Bianca. Di naman talaga siya tinugtugan ng violin ng babae. Sadyang nagpa-practice lamang siya. Hindi rin niya to binabasahan ng stories. Sadyang nagsasanay lang talaga siya para sa school recital at nagkataon na na-injured ang babae sa family banquet nila. Nang lumingon siya kay Gretchen, hindi niya inaasahan ang reaksyon ng babae. Tumalim ang titig nito kay Bianca, kasabay ng pagkuyom ng kamao niya. Is his wife jealous? Tsaka noon kapag malungkot ako, binibilan din ako ni Demetrio ng cakes gaya ng sayo. Pagpapatuloy pa ni Bianca. Wow, ang sweet nga! Pagsangayon naman ni Gretchen kahit nangingit-ngit na ang kalooban niya. Isang mapagkunwaring ngiti ang sumilay sa labi niya nang lumingon kay Demetrio. Ang bait-bait mo ngang kaibigan, dagdag pa niya. Kahit anong pigil niya hindi maitatago ang sarkasmo sa boses niya. Pero nang tingnan niya si Demetrio, naroon pa rin ang pinipigilang ngiti sa labi nito. Nais niyang umismid. Kaya ba tong ngiti ng ngiti ay dahil kasama nila si Bianca? Oo nga pala kuya, hindi nga ba't ang sabi ko sa iyo, busy ka dahil may meeting kang pupuntahan? Bakit hindi ka naman muna umalis? Nandito naman si Demetrio, pwede ko naman siyang hiramin, hindi ba, Gretchen? Baling ni Bianca sa babae. Kilala ni Bianca si Colin. Pinakaayaw ng lalaki ang pinangungunahan to at kinokontrol sa lahat ng bagay kaya't sigurado siya hindi papalag si Gretchen. Subalit, nanlaki ang kanyang mga mata nang sumagot na si Gretchen. Hindi pwede, Miss Bianca. What? Why? Lagi naman akong inaalagaan ni Demetrio bago ka pa dumating sa buhay niya and it's not that I will take him away from you. Nagsiselos ka ba kaya ayaw mong malapit kami sa isa't isa? Di na napigilan pang tanong ni Bianca. Hindi sinagot ni Gretchen ang huling tanong niya. Miss Bianca, hindi mo po pwedeng hiramin ang asawa ko. Alam mo naman na pareho kaming empleyado lamang ng isang kumpanya. Hindi kami kagaya ninyong dalawa ni Sir Anthony na boss sa sariling negosyo. Kapag absent kami sa isang araw, malaki ang mawawalang kita sa aming dalawa. Malumanay na wika ni Gretchen. Di naman makapaniwala si Bianca sa naging dahilan ni Gretchen. Talagang ginamit pa nitong excuse ang pagiging mahirap para lang maiwasan siya. Magkano bang sahod ni Demetrio? Dodoblehin ko. Mukhang kailangan na yatang magpahinga ng kapatid mo, Anthony. Singit ni Demetrio. Tumayo naman si Anthony mula sa pagkakaupo sa sofa at hinila si Bianca palabas. Hindi alam ni Gretchen kung saan dadalhin ng lalaki ang kapatid nito pero sana wag muna sila ulit magkita. Pero sa kabilang banda, naisip ni Gretchen na baka sumobra siya at mahalata ni Demetrio na may alam na siya tungkol sa pagkatao ng lalaki. Napansin naman niya na matapos niyang magbasa ng article tungkol sa dito kay Bianca, ay bigla na lang naglahong parang bula ang balita at walang naiwan kahit maliit na bakas. Well, magtataka pa ba siya? Gayong isang bilyonaryo sa Demetrio na kayang gawin ang lahat ng nais nito. Pero hindi niya kasi talaga mapigilan ang sarili niya. Naiinis siya sa mga pinagkakwento ni Bianca sa kanya. Hindi siya komportable. Hindi naman siya inarestado at interesadong malaman ang love story ng dalawa. Hindi siya nagtatanong, pakialam ba niya kung gaano ka-sweet si Demetrio sa babae. Iniwanan din naman niya ito pagkatapos ng kalahating taon. Kinagat ni Gretchen ang pang-ibaba niyang labi. Baka magalit si Demetrio sa ginawa niya. Alam niyang napagdesisyonan niyang makipaglaro sa lalaki pero dapat kontrolado pa rin niya ang sarili niya. Dapat manatiling normal ang lahat sa pagitan nila gaya ng dati para di maging kompleto ang lahat. Sorry, Demetrio, at mukhang pinangungunahan kita sa desisyon ko kanina. Mahina niyang bigkas. I don't mind, Gretchen. Ayos lang na ikaw ang magdesisyon para sa akin. We are married, right? Kinanutan niya ito ng noo. Bakit ganito kung makaasta sa Demetrio ngayon? She even saw him with his restrained smile. At dahil ayaw niyang makita si Bianca at si Demetrio, hiniling niyang umuwi na kaagad kahit na bukas pa siya dapat na magpapadischarge. Naririndi siyang makarinig ng mga bagay tungkol sa dalawa. Wala namang masyadong gamit si Gretchen at halos lahat ng naroon ay bigay sa kanya ng mga taong bumisita sa kanya. Sina Demetrio at Katsuke ang nagbitbit ng mga gamit at dinala sa sasakyan.
At habang naglalakad sila palabas, di na napigilan pa ni Katsuke ang magtanong. Insan, di ba talaga ako namamalikmata? What do you mean? Tanong pabalik ni Demetrio. Nakikita kasi kitang nakangiti. Baka sira na yung mga mata mo? Kailangan kong malaman para makapunta ako kaagad sa ophthalmologist. In his more than 20 years of existence, ngayon lang niya nakitang umiti si Colin, kaya hindi siya sigurado kung tama bang nakikita niya. Ano bang pinagsasasabi mo, Katsuke? Kaswal nitong sagot. Nakapagtataka lang din kasi. Kinukulit ka na naman ni Bianca gayong ginagawa nito noon. Kaya paano mo nakukuhang umiti? Not to mention na kapag nakarating kay Grandma ang balita na bumalik na ng Pilipinas si Bianca, baka magka-anxiety yon at di na naman titigil sa pagpunta sa templo araw-araw at magsindi ng insenso tsaka magdasal sa lahat ng santo para lang layuan ka ni Bianca? Nakibit balikat naman si Demetrio. Naisip ko na rin na isang di magandang bagay ang pagbabalik ni Bianca. But from what I have seen today, mukhang magandang bagay ang pagpapakita niyang muli. Mas lalo lang na nalito si Katsuke. Anong ibig mong sabihin? Di naman nagsalita si Demetrio pero hindi pa rin mawala-wala ang munting ngiti sa labi niya. Bakit naman siya hindi magiging masaya gayong dahil kay Bianca kaya't nagsiselos na si Gretchen? Noong una niyang makita si Gretchen para itong robot na nakaprogram ng ngumiti sa kahit sinong makita nito at lagi pang kalmado. Mukhang walang pakialam sa kanya. Pero dahil sa pagiging agresibo ni Bianca, kinontra to ng asawa niya dahil ayaw nitong mapalapit siya sa ibang babae. Di niya tuloy mapigil ang ngiti niya. Ang cute-cute ng asawa niya kapag nagsiselos at natutuwa talaga siya. Ang sarap sa pakiramdam. Para siyang kinikiliti. At this moment, he was like a gardener, watching a vine being carefully nurtured, until it grew and climbed little by little, and now it has opened a few small flower buds. He enjoys this achievement alone, without sharing it with others. Napailing siya at inutusan na si Katsuke na itong magmaneho para sa kanila, habang umakyat siyang muli para kunin si Gretchen. Subalit kalalabas pa lamang niya ng elevator, nakita niya na si Gretchen sa labas. Agad siyang napatingin sa paa nito. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hintayin mo ko sa loob ng ward? Baka mapanong paa mo. Aniya at agad na hinawakan ang kamay ni Gretchen. Di naman mapigil ng dalawang nurses na nakakita kay Demetrio at Gretchen nakiligin. Ang sweet talaga nila, nakakainggit. Sana ganyan din mag-alaga ang boyfriend ko. Yung tipong halos di na ako pakikilusin at pagsisilbihan na lamang ako. Hindi ako magrereklamo kung lagi ako magkakasakit. Namula ang pisngi ni Gretchen sa narinig. Di niya inaasahan na natatandaan pa pala sila ng mga nurses doon. Akmang babawiin niya ang kamay niya na hawak ni Demetrio, subalit hinigpitan ng lalaki ang pagkakahawak sa kanya. Let's go inside. Anito at walang pasabi siyang kinarga. Narinig pa ni Gretchen ang impit na tili ng mga nurses at nagpapadyak sa kilig. Di pa nakakaligtaan ng mga ito na videohan silang dalawa ng asawa niya. Nag-iwas ng tingin si Gretchen at itinago ang kanyang mukha. May mga pagkakataong tumatapang siya, gaya na lang kanina nung kaharap niya si Bianca, pero di niya pa rin maiwasang mahiya, lalo na kapag ganito ang sitwasyon nila at may iba pang nanonood sa kanila. Salamat sa pag-aalaga, Demetrio. Hayaan mo kapag nagkasakit ka, alagaan din kita. Tanging nasabi niya. Di nagustuhan ni Demetrio ang ibig sabihin ni Gretchen. Pakiramdam niya, gumuhit na naman ang linya sa pagitan nilang dalawa. Ang babae, pero hindi niya pa rin maiwasang mapangiti. Paano mo ako aalagaan? Yayakapin mo ba ako? Nangunot ang noon ni Gretchen. Anong kalandian ang pumapasok sa utak ng lalaking to? Ganito ba ang epekto kapag nagkita ang dating childhood sweethearts? Pakiramdam ni Gretchen kakaiba si Demetrio ngayong araw. Dati ang halos ayaw nitong mapalapit sa kanya. Binabantayan pang sarili nito na para bang isa siyang masamang nilalang. Tapos ngayon biglang nag-iba ang ihip ng hangin at may pakarga-karga na? Kikiligin sana siya kung di lang niya nalaman ang sekreto nito. Mabuti na lang bumukas ng elevator kaya hindi niya na kailangan pang sagutin ang sinabi ng lalaki. Pinagbuksan sila ni Katsuki ng pinto at maingat siyang nilapag ng lalaki sa backseat bago tumabi sa kanya. Habang nasa daan sila, pareho silang tahimik ni Demetrio. Inabala na lang ni Gretchen ang kanyang sarili sa pagtingin-tingin ng mga tanawin sa labas para malibang siya. Ramdam ang mga sulyap na ipinupukol ni Demetrio sa kanya pero pinili niyang baliwalain ang lalaki. Gretchen, maya-maya pa ay tawag ito sa kanya.
Kahit ayaw niya, wala siyang choice kundi lingunin ng lalaki? Bakit? Naalala ko lang nung bago ko umalis ng ospital. Nangako ko sa'yo na babalik ako agad para makapag-usap tayo. You seem to have something in mind that you want to tell me at that time. May sasabihin ka ba sa akin na dapat kong marinig? Napakurap-kurap naman si Gretchen. Of course, may balak siyang sabihin dito. Pero mabuti na lang at hindi niya nabanggit kasi ang laki pala ng itinatago nito sa kanya. At napagtanto niya, ang laki din ng agwat ng estado nila sa isa't isa. Tama nga si Kendra. Daig pa niya ang isang babae sa nobelang napakasalan ng mismong boss. Noon tinatawanan niyang istorya yon tapos hindi niya alam malalagay pala siya sa ganong klaseng sitwasyon. Tumikhim siya bago tipid ng ngumiti. Wala. Wala naman akong sasabihin sa'yo. Aniya sabay iwas ng tingin. Matamang tinidigan ni Demetrio si Gretchen. She's clearly lying to him. Inaabala ka ng babaeng to na hindi niya malalaman ang itinatago nito sa kanya? Nang makauwi sila, dumiretso na si Gretchen sa kanyang silid para magpahinga. Di naman siya nahirapang makatulog dahil mabilis lang siyang hinila ng antok. Nagising siya bandang 9:00 ng gabi nang makaramdam siya ng uhaw. Marahan siyang bumangon mula sa kanyang kama at paikaikang naglakad palabas para kumuha ng tubig. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya ang maliwanag na salas. Agad na napadako ang kanyang mga mata sa lalaking natutulog sa sofa. Nangunot ang kanyang noo. Bakit doon natutulog si Demetrio at hindi sa silid nito? Akmang babalik na siya sa kanyang silid nang wala sa sariling napalingon siya kay Demetrio. Para bang may puwersang humihila sa kanya para lapitan ng lalaki. Umupo siya sa tabi nito at napagtanto ang payapa nitong paghinga. Imbes gisingin ng lalaki para lumipat sa silid nito, naisip niya na dalhin ito ng kumot. Nang patayo na siya, napansin niya ang mahihinang ungol ni Demetrio. Unti-unti na rin namamawis ang noon nito. Demetrio? Mahina niyang sambit para gisingin ang lalaki. Nang hindi ito nagmulat, sinubukan niyang yugyugin ang balikat nito. Demetrio! Demetrio, gising! Natigil siya sa pagsasalita nang mabilis tong nagmulat ng mga mata at niyakap siya ng mahigpit. Sandali siyang natigilan, subalit maya-maya lang, unti-unti na rin niyang niyakap ang lalaki pabalik at marahang hinaplos ang likuran nito, lalo pa nga at habol nitong sariling hininga. Ilang minuto pang lumipas bago kumalma si Demetrio. Napagpasya niyang ikuha to ng malamig na tubig bago kinausap. Nanaginip ka ba ng masama? Malumaning niyang tanong. Napatikim si Demetrio bago umiling. No, don't mind me. Malamig nitong turan. Huminga siya na malalim bago tumango. Okay, kung ayaw mong sabihin sa akin kung anong napanaginipan mo, hindi kita pipilitin. Masuyo niyang sambit. Dahan-dahan namang nag-angat ng tingin si Demetrio sa kanya. Ang ilang sandali siyang pinagmasdan bago nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. It's about my parents' accident 20 years ago. Maya-maya pa ay sabi nito. Agad nakuhang kanyang atensyon sa sinabi ni Demetrio. Kasama nila ako ng gabing yon na maaksidente kami sa medyo liblib na lugar na dinadaanan namin. Natigilan naman si Gretchen. Ang alam lamang niya maagang nangulila si Demetrio. Hindi niya lubos sa kalain na nasaksihan pala nitong mismo ang pagkawala ng sarili nitong mga magulang. Ano ba talagang nangyari? Alanganin niyang tanong. Humugot ng hangin si Demetrio. Kita niya ang pagkuyom ng kamao nito na para bang doon to kumukuha ng lakas. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Demetrio. Pinagsalikop ang mga palad nila na para bang normal lang yung gawain sa kanya. Maski nga siya, hindi niya alam kung anong pumasok sa isipan niya at ginawa niyang bagay na yun. Basta ang alam lang niya, yon ang paraan niya para pakupain ang tensong nararamdaman nito. Di rin naman nagreklamo si Demetrio bagkus hinigpitan pa nito ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Di niya rin alam kung nag-iilusyon labang ba siya pero parang nakikita niyang kumalma ang ekspresyon ni Demetrio. Gabi na nang bumiyahe kami, may nakasalubong kaming malaking truck sa daan kaya tinabi ng daddy ko yung sasakyan. Pero hindi namin inaasahan binangga niya kami hanggang sa mayupi ang harapan ng kotse at muntik na kaming mahulog sa bangin. Maya-maya pa'y kwento ng lalaki. I was in the backseat. May mga sugat ako pero halos naligo na ng dugo ang mga magulang ko dahil sa mga basag na salamin mula sa unahan ng kotse, pagpapatuloy pa nito. Unti-unti niya ring hinigpitan ng pagkakahawak sa kamay ng lalaki. Namumula ang mga mata ni Demetrio na nagbabadya ng mga luha.
Ilang beses pa tong napanunok bago nagpatuloy sa pagsasalita. I was praying that it was all an accident, na sana bumaba ang driver ng sasakyan para tulungan kami. Pero pagkatapos yung bagay ng kotse namin, mabilis siyang tumakas. Pagpapatuloy ni Demetrio. But there's one thing that he is sure of. Kahit nabata pa siya ng mga panahong iyon, bumaba ang driver ng truck na hindi niya matandaan ng mukha at may kinuha siya sa loob ng kotse nila. Sa palagay niya, footage yon ng dashcam sa kotse nila. A lot may say that it's just an accident, but he is sure it's not just a simple car collision, but a murder.